Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong si Senator Bato kasi ito po yung pinakamaingay. Ito po yung pinakamaingay kasi isa pong siyang latang walang laman ng utak. Pinakamaingay kasi stress na siya. Hindi niya na po alam ang gagawin niya kung sakaling labasan na siya ng warrant of arrest ng ICC through Interpol. Tandaan ninyo, sabi ng PNP, we are ready. We have a template. Sabi naman ni Representative Pami Zamora ng 2nd District ng Taguig, make sure Bato de la Rosa will be arrested once the warrant for him came out. Ayun ang pakiusap niya sa PNP. Ito namang si Bato, kung saan-saan tumatakbo para po i-shield ang sarili niya. Itong si traidor na Bato, pumunta sa Supreme Court, pumunta kay Senado. Okay? Ngayon, sabi niya, kung hindi ako makakuha ng tamang hustisya sa bansang ito, bakit ako susuko? Di magrebelde ka. Umakyat ka ng bundok. Oo, ganun po. At the same time, mga kababayan, pag-usapan din natin, nako, maaaring mamulubi ang mga Duterte. Yan ang totoo. Pag namulubo sila, yan ang totoong naghihirap na sila. Pag yung isa, yung bunso niyang anak doon sa common law wife niya ay hindi na kayang sumayaw-sayaw ng ganon. Hindi na kayang magsabing wake and bake. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, from the likes of Duterte's, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan itong inyong napakaingay na walang laman, na parang lata pong walang laman, no? Si Mr. Bato, the authentic puncher de la Rosa. So authentic po yung pinagsasabi niya. Kulang na lang may butas yung dito, yung noon ni Bato para sabihin, uy, totoo yan, no? Authentic, may butas eh. Sabi po sa GMA News Online, Bato, disappointed. Anyo did not warn Duterte stop of impending arrest. Nako, talagang tinitira niya po si Anyo. Sino ba si Anyo? Si Secretary Anyo, Eduardo Anyo ng National Security Council. Kasi kung maalala nyo, isiniwalat po ni DILG Secretary John B. Rimulya yung papano po yung pagpaplano hanggang sa maaresto si Digong ng Interpol. No? Sinalaysay po ni SILG Rimulya, yung nagplano po ay si John B. Rimulya, si Defense Secretary Teodoro, ang presidente, at si Secretary Anyo ng National Security Council Advisor. Kasi po, si Secretary Anyo ang nagbigay ng lahat ng nakalap nilang intel kay Digong from the time na lumabas siya ng Pilipinas papunta ng Hong Kong, ano po yung mga galaw nila. Actually, ang sabi pa nga, no, ang kanilang intel, ito sinasalaysay ito ni SILG Rimulya, nasa Politico Expo ito, politico.com.ph article. Ang sabi niya, ang plano pala ni Digong, ang advice ng mga lawyers ni Digong, ay wag nang bumalik ng Pilipinas si Digong. Mag-seek refuge na siya sa Hong Kong kasi yan po ay parte na ng China. At kalaunan, pupunta na siya ng China kasi meron yata siyang malaking mansion doon na pinagawa ng mga drug lords. Kaso mukhang natunugan ni Xi Jinping, ayaw. Ayun ang chismis ha, pero hindi po yun nakarating kay SILG. Ang sabi lang ni SILG Rimulya, John B. Rimulya, ang advice ng mga lawyers ay wag nang bumalik ng Pilipinas kasi may warrant of arrest na nilabas. Natunugan na po nila. Tapos, ang sabi pa ni SILG Rimulya na pinilit daw pauwiin si Digong nung mga anak niya. Sino may kasalanan? Pero, sabi naman ng isang magaling na political analyst in the person of Antonio Contreras, he have a theory, no,
meron po siyang teorya na ang lahat ng iyon na kinikwento ni SILG Remulla ay isang master plan ni Digong. No? Di ba yung sinasabi ni Digong, o gawan nyo na ako ng rebulto, mag-ambag-ambag na kayo ng $5, $10 sa mga OFW. At the same time, sinabi niya, maging presidente ang anak ko sa 2028, si Sara Duterte. Bakit? Kasi he will sacrifice himself so that his party, yung PDP, yung mga senador, ay pakinabangan siya. Pakinabangan siya nung anak niya. Bakit? Magiging martyr siya. Ha? Isa-sacrifice niya yung sarili niya, magpapaawa sila, magiging biktima sila. They will become a victim and Digong will become a martyr and kalaunan magiging hero. Di ba? O, yun mga kababayan. Ha? Meron pa nagsabi diyan na tumatakbong senador ng kakampi nila, baka sa mga darating na panahon, hindi na si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Baka daw si Digong niya. Ang sabi ko naman, nek-nek mo. Di ba ganun po yung plano ni Digong? Planadong planado. Kaya nga sabi nila, he is a great chess master. Tactician siya. He really sacrificed himself. Damputin na ako ng ICC. Paguluhin natin yung sa Villamor. Pahirapan natin si Torre. Dramahan natin. O planado po yun. It is all on the script. Ginampanan ng mga actors ni Digong yung kanilang role. Kaya ngayon, no? May mga nakikisimpatya. Pero ang totoo, naniniwala po ako sa teorya ni Antonio Contreras. It is a well-played drama, a well-written script, pero parang sa Rotten Tomatoes, walang naniwala. Mali ang pagkakasulat ng script, mga kababayan. Ayun, nabokya sila. Kokonti lang ang naniniwala sa kanila. Yung mga tanga-tanga nilang followers. Yun po mga kababayan. Ni hindi nga sila makabuo ng 50,000 rallies na sumusuporta sa kanila. Wala po eh. Puro pa pag-fake news, pag-ad hominem ang ginagawa ng kanilang mga followers and supporters. O now, si Bato, disappointed kay Anyo kasi daw, hindi daw nagchuchu. Gusto niya ichuchu ni Anyo yung mga natuklasan nilang intel, ibahagi sa kanila para naman magawan nila ng paraan. Pero sa totoo lang, alam na ni Digong yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, he sacrificed himself to become a victim and a martyr. Pero si Bato, ito yung drama niya. Hahanap ako ng Paul Guy. O ang Paul Guy niya una, si Pangulong Marcos. Nung narinig niya yung sinabi ni SIG Remulla, ang tinitira niya ngayon ay yung kaalyado nilang si Eduardo Anyo. O ayan, sabi niya pa dito, malungkot ako dahil nga ano ba naman, di ba? Ako, hindi ko siya didiktahan kung anong gawin niya. Pero ano ba naman kung kaibigan mo, pinagkakatiwalaan ka nung tao ngayon, nandiyan na siya sa sitwasyon na ganyan. Tingnan mo ang gulo, no? Ako, hindi ko siya didiktahan. Pero kaibigan ko siya. Parang ganun na rin yun. Di ba? Huwag mo kaming lokohin, Bato. Ang gusto mo, ichuchu, maging espiya, maging hudas, si Anyo sa gobyernong ito na pinagtatrabahuan niya. Wala po, at least si Secretary Anyo tumindig sa kanyang prinsipyo. Trabaho lang ito, walang personalan. Bato, ikaw Bato, inuuna mo ang personal bago ang trabaho. Anong klaseng tao ka? Di ba? O, palibhasa may utang na loob, gusto nyo maningil na lang kayo ng mangilin. Ano ang sabi ni Yusek Castro? Kailangan bang isang tabi ang hustisya, ang pagpapairal ng batas, sundin ang rule of law dahil sa unahin ang utang na loob? Putang inang loob yan. Sabog naman, di ba? O, ang gusto ni Bato, mag-squill, ibenta ni Anyo yung para sa gobyerno, ganon, magiging cohorts nyo pa si Anyo sa paggawa ng mali, maghuda si Anyo sa gobyernong ito na kanyang pinagsisilbihan. Diba? So therefore, dapat ang loyalty ni Anyo na kay Digong dahil may utang na loob. Come on, Bato, ikaw ang walang sense. Ikaw yung isang mambabatas na dapat unahin muna ang utang na loob kaysa magpatupad ng rule of law. Paano ka naging PMP chief?
Paano ka naging PMAer? Anong pinaglalaban mo? Ano ang motto ng PMA? Ano ang dapat ipaglaban ng PMP chief ng kapulisan? 'Di ba? Ang gusto mo dahil lang kaibigan, kaalyado, squill? So ibig sabihin nag-implant tayo diyan ng mga spy ninyo at gagawin nyo pang spy si Eduardo Anyo? Ay mahiya kayo. Iba naman ang prinsipyo ni General Eduardo Anyo kaysa sayo ba to? Yan ang totoong PMAer. Diba? Nakakahiya mga kababayan. Visit. Ewan ko. Biruin mo dahil lang daw kaibigan, kaalyado, dapat pagsabihan daw sila. Come on. Diba may mga intel naman kayo? Kakahiya oh. O now, punta naman tayo dito mga kababayan sa sinasabi nilang, ito si former Senator Antonio Trillanes na ngayon tumatakbong mayor ng Caloocan, sinabi niya po sa isang interview niya ito, na pwede pong i-freeze ng ICC ang mga assets ni Digong. Para po, sakasakali na kung mag-guilty siya, ma-find out guilty siya sa mga krimen na i-charge sa kanya, ay makakapagbayad danyos po siya sa mga biktima ng kanyang karahasan. Ngayon, nakarating po yan sa Malacanang. Tinanong po yan sa press con ni Yusek Claire Castro ng PCO, no? Ang sabi lang po ng palasyo mga kababayan, ito po sabi ni Attorney Claire, most likely, we will repair this to the AMLC, yung AMLAC, no? Kasi sila ang may karapatan dyan eh. Sila ang umahawak niyan. Ha? If the ICC issue an order, we will bring it to the AMLC, yung Anti-Money Laundering Council, if necessary. Okay? However, mga kababayan, sinundan po yan ang tanong ng media. No? Pino-point out lang nila. Ha? When the media pointed out that the AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, is under the Philippine government, Castro said, yes, they are under the Philippine government. But if there's a need for that, yung kailangang i-freeze, no? May order na ang ICC, i-freeze lahat ng mga bilyones ni Digong. The AMLAC does not discriminate. So, if there is a need to give reparation, ibig sabihin yung bayad danyos, damages to the victims, then there is a need to deliver justice. So, therefore, uunahin muna ang hustisya. Di ba? Ganyan dapat. Bato, unahin ang hustisya. Unahin ang rule of law. Kayo ba, nag-govern ba kayo based on the rule of law? Based on the Constitution? I don't think so. Because si Digong, minura niya ang Commission on Human Rights. Naalala ko, binigyan nyo lang ng pisong pondo yan. Diba? O ngayon, ano pa? Binaliwala ni Digong ang human rights ng mga suspect ng mga Pilipino. O ngayon, siya, nakatikim ng human rights. Inaccord siya ng kanyang human rights. Bibruin nyo, very privileged ang gunggong. Diba? Yan dapat. Unahin muna. Ha? Unahin muna ang hustisya. Ha? Nakakahiya po eh. Ngayon, sumagot po dyan, ang kanyang former Chief Presidential Legal Counsel na si Panelo. Itong si Panelo, nang gagalaiti, no? Sabi niya dito, there is nothing to praise given that Duterte is not rich. Really? Mga kababayan, hindi daw rich si Duterte? Saan pala kinuha nung bunsong niyang anak na babae na si Build, yung mga pinambili niya ng mga alahas niya, yung pinanggawa niya ng Build, yung mga gamit niya sa katawan, yung kanyang mga international travel, saan galing ang ginastos? Apart from there is no legal basis for the priest. There is nothing to priest. Duterte is dirt poor, really. Come on, dude. Really? Ha? Oh. Kung talagang pulubi si Digong, how can he afford an international lawyer? Magbabayad sila dyan. Well, oh, diba? Mga kababayan, kaya dapat lang talaga i-freeze ito. Kunin para totoong maghirap ang mga Duterte. Maranasan din nila, o baka sila na rin ang matokhang. Pero imposible mga kababayan. Malakas ang mga wake and bake.
na nakapalibot sa Duterte family. Ha? O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi diyan kay Bato? Na disappointed daw siya kay Secretary Eduardo Anyo. Ha? At least si Anyo may prinsipyo, hindi nagkanulo, hindi Judas Barabas na mga katulad nyo. Lalo ka na Bato kay Digo. Nung nalaman dyan na may warranted arrest yan, di siya pumunta ng Hong Kong. Eh, sino naghudas? At pwede pong ma-freeze ang assets ni Digong para po in time na merong reparation at damages sa mga biktima, madali pong mabibigyan ng hustisya, no? Mabayaran danyos ang mga pamilya ng biktima. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.